Mga kapatid, ako po ay naniniwala na lahat tayong nandito ngayon ay mayroong pag-aasam na makarinig ng magandang balita sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ano po ba yung magandang balita na nais ninyong marinig? Marahil marami po, hindi po ba? Lalo na po ngayong mas lalong humihirap ang buhay. I'm sure lahat po tayo gustong mapakinggan ang mabuting balita na nagtapos na ang digmaan sa gitnang silangan, no? At bumaba na ang presyo ng mga krudo at gasolina dahil pahirap ng pahirap ang ating buhay, palaging nagmamahal ang mga bilihin. Marahil marami din po sa atin ang gustong marinig ang balitang maikukulong na ang mga mandarambong na mga politicians, no? Tila nakalimutan na po natin yung kanilang ginawa dahil hanggang ngayon wala pa rin pong mga naipapakulong. O di po kaya yung magandang balita para sa ating mga personal na buhay at sa ating mga pamilya, katulad ng pagpasa sa board exam ng mga estudyanteng anak, yung paggaling ng mga kapamilya nating mayroong sakit, yung muling pagkakasundo ng mga nag-aaway-away sa ating pamilya. Ito po yung mga magagandang balita na nais nating mapakinggan. At sa misang ito, ipagdasal natin na sana dumating ang magandang balita para maganap na ang ating mga pinakaasam. Mga kapatid, ito po yung ating mga pinakaasam, pero maaring hindi pa man ito dumating sa ngayon o di kaya bukas. Pero makakasiguro po tayo na ang magandang balita na nagmumula sa Panginoon, ang magandang balita patungkol sa Kanyang pagmamahal sa atin ay palaging dumarating sa araw-araw. At ngayon nga pong gabing ito ay pinipagdiriwang na po natin ang Misa Bihilya ng dakilang kapistahan ng pagpapahayag ng magandang balita tungkol sa Panginoon. Muli pong pinapaalala sa atin ang katapatan ng pag-ibig ng Diyos. Noon pa mang nilikha niya tayo, tapat na po ang Diyos sa Kanyang pagmamahal, sa Kanyang ginawang tao. Alam po natin ang historya ng ating kasaysayan. Palaging nagpapadala ang Diyos ng Kanyang mga instrumento upang ang tao tahakin ang daan patungo sa kanilang kaligtasan, patungo sa biyaya ng Diyos. Pero maraming pagkakataon na ang mga tao ay nagiging swail, nagiging matigas ang ulo at puso, hindi marunong sumunod sa Diyos. Hanggang sa nga napagdesisyonan ng Diyos na ipadala na ang Kanyang kaisa-isang anak. At sa ipinapagdiriwang nating dakilang kapistahan ngayon, ginugunita po natin sa unang pagkakataon ng anak ng Diyos ay nasa lupa na, sapagkat sa pagtanggap ni Maria sa magandang balita na ipagdadalang tao niyang anak ng Diyos, nagsimula pong mabuo ang anak ng Diyos sa kanyang sinapupunan. Hindi pa naman po siya isinisilang sa araw na ito, ngunit sa araw na ito, nasa sinapupunan na siya ng kanyang inang si Maria. Kaya nga sa araw na ito, ginugunita natin ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Ipinadala niya na ang kanyang anak upang konkreto nating makita kung paano tayo ginagabayan, kung paano tayo tinutulungan, kung paano tayo minamahal ng Diyos. At sa mga dami ng ating pinakaasam na mapakinggan sa ating kasalukuyang panahon, sa ating mga pinagdadaanan, pinapaalala po ng ating mga pagbasa, makakasiguro tayo, patuloy pong magpapadala ng Diyos ng Kanyang maraming biyaya sa atin para tayo ay mailigtas, para matahak natin ang landas patungo sa Kanyang pagmamahal. Ang magiging hamon po sa atin ay tularan natin ang naging tugon ni Maria. Sa puntong ito, dalagang-dalaga pa po si Maria. Hindi pa po siya ganoon katanda. Ngunit napakinggan niya na po itong isang magandang balita, ngunit para sa kanya, hindi malinaw. Dahil paano nga ba naman siya magdadalang tao? Wala naman siyang asawa during that time.
At paanong siya ang pipiling maging ina ng anak ng Diyos dahil makaraniwan niyang babae at galing siya sa simple at napakahirap na pamilya. Kaya nga naguluhan si Maria. Ngunit sa kabila ng kaguluhan na kanyang naiisip, sa kabila ng takot na kanyang naramdaman, dahil sinabi ng anghel na ang balitang ito ay galing sa Diyos, nagtiwala po si Maria at siya'y tumugon ng oo. Tatanggapin niya ang magandang balita. Hahayaan niyang siya ay maging instrumento ng Diyos upang sa gayon ang pagkakatawang tao ng kanyang anak ay mapangyayari. Mga kapatid, sa gabing ito, tinuturuan po tayo ni Maria para maipagpatuloy ang konkretong pag-ibig ng Diyos sa ating buhay, sa ating simbahan, sa ating pamayanan. Matuto tayong sumunod sa kalooban ng Diyos, kahit na kung minsan mahirap, nakakatakot at nakakapagod. Dahil sa pagsunod lamang natin sa kalooban ng Diyos, dito po napagtatagumpay ang pag-ibig ng Diyos. Dahil kapag wala tayong pagtanggap, kapag wala po tayong pagtugon, kahit kaano kagusto ng Diyos na ibigay sa atin ang kanyang pagmamahal, hindi po ito mapangyayari. Kaya nga mga kapatid, sa misang ito ay pagdasal natin, naway maging bukas ang ating mga puso na tanggapin ang magandang balita ng Panginoon at naway magkaroon tayo ng tapang at kababaang loob na sundin ang kalooban ng Diyos. Naway matanggap at maranasan natin ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Amen.